Magsisilbing piskal o prosecutors ang mga miyembro ng House Justice Committee sa isasagawang pagdinig sa dalawang reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na nakatakda ng magsimula sa March 25. Nahaharap si VP Duterte sa dalawang reklamong impeachment bunsod ng umano'y banta sa buhay ng presidente at iba pang opisyal, hindi maipaliwanag na yaman, paglabag sa requirements ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, panunuhol at maling paggamit ng confidential funds. Hinimay ni House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro ang mangyayari sa unang araw ng pagdinig. Una ay pagtitibayin muna ng House panel ang mga panuntunan sa pagdinig. So our focus more is on the ground rules because we want this hearing proper to be as organized as possible, no? Kasi kapag ka magulo, hindi maiintindihan yan ng ating mga kapwa Pilipino. Pero kapag ka orderly siya, organized siya, alin bang uunahin mo? Mga witnesses ba o documentary evidence pa? Do we do it per ground? Things like that, no? Susundan ito ng pagresolba sa preliminary issues kaugnay ng mga inihaing mosyon at kahilingan sa House Justice Committee. Meron tayong mga pending request, petition, and concern which we need to thresh out first before we proceed to the presentation of witness and evidence. Kabilang narito ang request na isapina ang mahalagang dokumento gaya ng bank records, tax return, statement of assets, liabilities and net worth ni VP Duterte at iba pang papeles. Gayon din ang kahilingang mapasailalim sa protective custody si Ramil Madriaga, isang detainee ng Bureau of Jail Management and Penology sa kasong kidnapping na itinuturing ng complainants na mahalagang testigo laban sa Vice Presidente. At ang pagtutol sa pagpapatala ng mga abogadong sina Michael Powa at Reynold Munsaya bilang bahagi ng Defense Counsel ng pangalawang Pangulo matapos isangkot sa aligasyon ng maling paggamit ng pondo ng Office of the Vice President at Department of Education ng kalihim pa si VP Duterte nito. Kasunod nito ay ang presentasyon na ng mga testigo at ebidensya ng complainants at respondent na si VP Duterte. Tanging mga House Justice Panel member lang ang maaaring mag-cross-examine o sumuri sa mga testigo at ebidensya. The rule is clear that only the justice members can participate in the direct examination and cross-examination. The explanation is the proceeding before the Justice Committee is similar to a preliminary investigation in a criminal proceeding. So we are like fiscal here na inaaral namin yung kaso whether or not there is probable cause. Anong aming pag-aaralan? Ebidensya ng complainant vis-a-vis ebidensya ng respondent, no? The reason kung bakit the participation of lawyers are not yet encouraged is because this is just the stage of preliminary investigation. Pagkatapos ng prosesong ito, titimbangin at pagbobotohan ng House Justice Panel kung may probable cause ba o sapat na ebidensya para irekomenda sa plenaryo ng Kamara at mapagbotohan ng impeachment ng Vice Presidente. Kaya giit naman ng abogado ni VP Duterte ni si Attorney Michael Powa kung mayroon man silang pinaghahandaan mula noon pang nakalipas na taon ay ang paglilitis na isasagawa na ng Senado bilang impeachment court kung may aakyat na ang reklamong impeachment. I think we have to clarify our legal system. In our legal system, it is not for the accused or the respondent in this case to explain her side. It is for the complainants to actually show first, no, na meron talaga silang basihan sa mga paratang nila. And if that explanation will come, it will probably be in the full-blown trial, hindi ba? So right now, maaga pa nandun pa lang tayo sa determination of probable cause. Naipadala na ang formal na imbitasyon kay VP Duterte para dumalo sa pagdinig pero wala pang katiyakan sa magiging tugon nito. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.